Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Ephesians chapter 5 verses 31 hanggang 33. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, galang naman ninyo ang inyong asawa. Ingredients to a successful marriage. Ito po yung pagpapatuloy ng pag-aaral po natin sa Ephesians chapter 5 verses 22 hanggang 33. Sa katotohanan lamang po, wala talagang perfectong marriage. Lahat po yan nagkakaproblema. Lahat po yan dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok o mga struggles, At nabubuo lamang po ang isang maayos na pagsasama ng mag-asawa. Kung ito po'y isasang-ayon natin sa mga panukala po ng Biblia. Kaya alam niyo po, napakahalaga po talaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dito natin makikita kung saan natin isasandig yung pong pagsasama ng mag-asawa. Kailangan po yan ay nakasandig sa salita ng Diyos. Kaya today, pag-usapan natin, para sa akin po ito yung mga 7 mahalagang bagay o ingredients para maging successful ang pagsasama ng mag-asawa. Unang-una po yung tinatawag na tiwala at respeto, trust and respect. Kailangan po ma-develop po sa mag-asawa yung lubusang pagtitiwala sa isa't isa at respeto sa isa't isa. Malinaw po sa Biblia yan. Sabi nga po ron sa verse 28, husbands ought to love their wives as their own bodies. So, ibig sabihin, ang mga lalaki talaga, pagtitiwalaan mo ang iyong asawa as if na tinatrato mo yung sarili mong katawan. Sa verse 33 din po, sabi sa Ephesians chapter 5, the wife must respect her husband. So, ganun po dapat kalapit yung inyo pong unawaan sa isa't isa. Kailangan mabuo po yung malalim na pagtitiwala at respeto sa isa't isa. Kadalasan pong nagiging problema ng mag-asawa ay yung selos, pagdududa at pag-aalinlangan palagi sa isa't isa. Pero alam niyo po, pagka kayo tiwala sa isa't isa, madali niyo pong ma-solve yung maraming mga problemang pinagdadaanan ng mag-asawa. Maalis po yung stress sa relationship at higit sa lahat, mabubuo po sa inyo yung respeto sa isa't isa. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, para po ito sa mga lalaki, sabi rito, ang mga babae daw po, we should treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. So, malinaw po dyan, tayong mga lalaki, respeto po natin ang ating mga partner sa buhay. Ganun naman mga babae, irespeto po ninyo ang inyong asawa. Huwag nyo pong ipapahiya sila. Igalang ninyo yung kanilang karapatan. At sabi nga, kailangan para mabuo yung respeto, it has to be earned. At mahalaga po yung tiwala at respeto sa isa't isa. Pangalawa po, yung tinatawag na openness o yung sinasabi ng iba, intimacy, and communication. At sa Genesis pa lang binabanggit sa Biblia na sa Genesis chapter 2 verse 23, the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Ganun po tinignan, ni Adan si Eva. Kabahagi po ng kanyang sariling laman at buto. Kaya sa verse 25, sabi diyan, the man and his wife were both naked and they felt no shame. So dito po makikita ninyo, open sila sa isa't isa, hindi sila nahihiya. Ganyan po ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa. Kaya yung mga mag-asawa na hindi nag-uusap, kulang sila sa talk, sa time at sa touch, kadalasan po ay nahihirapan sila sa kanilang pagsasama. Mahalaga po yun po ang components ng maganda pong pagsasama. Lagi kayo nag-uusap, may oras kayo sa isa't isa, at yung touch, kailangan ay magkaroon kayo lagi ng physical na ugnayan sa isa't isa. At alam niyo po, pag open kayo, intimate sa isa't isa, napapalapit po kayo sa isa't
isa. Yan po ang God's will sa mag-asawa. Ano po? At napakahalaga po niyan. Pangatlo po yung tinatawag na spiritual growth. Ano po? Kung mapapansin niyo po, sabi sa Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. So, dito pa lamang binabanggit na dapat ang pagpapasakop natin sa isa't isa ay out of reverence for Christ. Kasi alam niyo po, dapat sa alang-alang natin yung spiritual growth ng kapartner po natin. Ano po? At ang description nga sa verse 26 ng Ephesians chapter 5, ang goal ng Diyos sa church, ano po, is to make her holy, cleansing her by the washing of the water to the word. Ano ibig sabihin noon? Hindi lamang iniligtas ng Lord ang church, ano po, kundi nais niya itong lumago. Ano po, sabi nga, to present her to himself a radiant church without stain, wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. So yun pala ang goal ng Lord sa church, lumago, ano po, maging holy and blameless. So tayo rin, yun ang dapat goal natin sa relationship, lumago na magkasama spiritually. Ano po, kaya priority ng mag-asawa na laging dadalo sa gawain ng Panginoon. Huwag niyo po imimiss yan at isama niyo po ang inyong buong pamilya. Ano po, hanggat maaari buong pamilya kayo maglingkod sa Panginoon kung kayo may mga anak na. Ano po, pang-apat, ano po yung tinatawag na pagtupad sa pangako. Kasi ang marriage po ay covenant commitment sa Malakias chapter 2 verse 16. Ano po sabi ng Diyos diyan? I hate divorce. Kasi sabi sa verse 14, siya mismo saksi sa pagsasamahan ng lalaki at babae. Kaya na ang kasal ay covenant. Pag sinabing covenant, seryosong commitment. Ano po, ayaw kasi ng Diyos na tayo po ay nangangako at hindi natin tinutupad. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 37, let your yes be yes. Ano po, and your no, no. Kasi bakit po? Ang Diyos po ay covenant keeping. Pagka nangako po siya, tinutupad po niya. Huwag kayong maniniwala dun sa lahat ng pangako na papako. Sa buhay na ito, may mga pangako tayo na dapat pangatawanan. At isa po dyan ay yung ating marriage covenant. Kaya ang tawag po dyan sa Biblia talaga malinaw covenant. Ano po, seryosong sumpaan. Pangangatawanan talaga natin yung ating ipinangako. Okay. Ito po mahalaga, pang-5, ano po, sakripisyo. Kailangan handang magsakripisyo ang isa't isa. Ito sa Ephesians chapter 5 verse 25, husband, love your wives just as Christ loved the church. Kita niyo mga lalaki, ano po, ang panawagan sa atin kung paano minahal ni Kristo ang church. Dapat ganoon natin mahalin ang ating mga kanya-kanyang asawa. So ano ibig sabihin nun? Handa tayong magsakripisyo para sa kanila. Ako'y naniniwala din po, it works both ways. Ano po, maging ang babae kailangan ding magsakripisyo para ma-preserve ang relationship. Pagka wala na pong handang magsakripisyo sa relationship, doon na po nasisira ang pagsasama ng mag-asawa. Pang-anim, yung tinatawag pong forgiveness and restoration. Kailangan marunong po tayong magpatawad. Ano po, kasi sa Biblia nangyayari talaga po na nagkakasala ang isa't isa. Sabihin na natin, may nagiging problema sa relationship, nakakagawa ng pagkakamali. Minsan si lalaki, ano po, minsan din naman si babae. Ano po, kaya dapat po matuto tayong magpatawad. Ano po, ang goal po sa marriage ay pagbuo, hindi pagsira. Lagi niyo pong iisipin, ano po, ang gusto niyo dapat mangyari sa inyong pagsasama ay mabuo at hindi masira. Kaya mabubuo lamang po ang pagsasama ng mag-asawa kung sila ay marunong magpatawad sa isa't isa. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, forgive each other just as in Christ God forgave you. Ganun daw po dapat tayo magpatawad kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Huwag natin sasabihin, tao lang ako, no? Hindi ko kayang magpatawad. Ang sabi po dyan forgive just as in Christ God forgave you. Ganun po dapat tayo magpatawad mga Kristiyano. Panghuli, kindness in words and action. Dapat maging mabait po tayo sa ating partner. Ano po? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, husbands,
In the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect. Ano po, kasi nung araw pala nangyayari na rin talaga yung merong violence na nagaganap sa pagsasama ng mag-asawa, nagsasakitan, ano po. Kaya dito, pinaalalahanan po ni Apostle Peter ang mga mag-asawa, ano po, lalo na yung lalaki, huwag niyo sasaktan ang inyong asawa, no? At nangyayari din po minsan, ano po, yung babae nananakit, ano po. Kaya mahalaga, we should be kind in words and in action, ano po. Kasi ang sabi diyan, pagka kayo po'y nagsasama ng maayos, ano po, ang sabi ng Biblia, nothing will hinder your prayer. Sikreto pala yan. Para laging answered prayer ang panalangin ng mag-asawa. Itrato ninyo ng mabait at maayos ang isa't isa. Ano po, be kind and compassionate to one another. Not just in actions, even in words. Mahalaga po yung pananalita natin sa isa't isa. Be kind palagi. Ano po, maging mabait tayo. Itrato natin ng mabait ang isa't isa. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.